wonder why I do what I do and why I have given my life to serving Jesus and doing His will, working for Him day and night. Well, I can't explain it, it's simple but true, and I started not too long ago. When God made a change, He made a difference, places love deep in my soul. Love down deep in my heart makes me want to shout and sing. A peace that only the presence of Jesus can bring. A joy that's bubbling up ever since I made my new start. It makes me want to tell everybody I see about this love down deep in my heart. Though I'm not fit to be a servant, Jesus has made me an heir to an eternal kingdom way up in heaven that God has gone out to prepare. That's why I'll serve Him while there is still time before the day comes to depart. And what keeps me going and so determined is this love down deep in my heart. Love down deep in my heart makes me want to shout and sing. A peace that only the presence of Jesus can bring. A joy that's bubbling up ever since I made my new start. It makes me want to tell everybody I see about this love down deep in my heart. It makes me want to tell everybody I see About this love that's down deep in my heart. in my heart. We're a band of Christian soldiers fighting Satan every day. We're standing up for Jesus while we're kneeling down to pray. If His precious blood has cleansed you and has washed away your sin, that makes you a member of the blood-washed band. Praise God, I'm a member of the blood-washed band. I've been washed in the soul-cleansing blood of the Lamb. I was bound by chains of sin, then one day the Master came and made me a member of the blood-washed band. Sign me up for the Christian Jubilee, write my name on the roll. I've been changed since Jesus lifted me, singing glory, hallelujah, Jesus lifted me. Sign me up for the Christian Jubilee, write my name on the roll. I've been changed since Jesus lifted me, singing glory, hallelujah, Jesus lifted me. I'm so glad Jesus lifted me. I'm so glad Jesus lifted me. I'm so glad Jesus lifted me, singing glory, hallelujah, Jesus lifted me. Praise God, I'm a member of the blood-washed band. I've been washed in the soul-cleansing blood of the Lamb. I was bound by chains of sin, then one day the Master came and made me a member of the blood-washed band. Sign me up as a member of the blood-washed band. Blood-washed band. Satan just cowers to think of the power he lost when the cross had its day. And gone are the mornings when fear without warning
and again have its way. Now when Satan reminds me of things I regret, I bring up Calvary, lest he forgets. High on the mountain of sorrow and shame, grace signed my pardon as Christ took the blame. When I'm called to answer for my history, Calvary answers for me. I am now under that beautiful wonder of grace that erased all my past. And I feel the heartbeat of mercy inside me. And now I have found joy at last. I live in freedom that chains cannot bind, and I won't look back on what I've left behind. High on the mountain of sorrow and shame, grace signed my pardon as Christ took the blame. When I'm called to answer for my history, Calvary answers for me. Now when Satan reminds me of things I regret, I bring up Calvary, lest he forget. High on the mountain of sorrow and shame, grace signed my pardon as Christ took the blame. When I'm called to answer for my history, Calvary answers for me, for me. You came into the family through Jesus' precious blood. You tasted of his goodness and his love. He showered you with blessings. He's building you a home. But somehow on your journey, you're standing all alone. You've wandered far from homeland, down paths so dark and cold, in search of all the treasures
you could hold. Your freedom brought you bondage, rebellion brought you fear. But Jesus stands behind you, and homeland is so near. Come home, your Father really loves you. Come home, it's where you ought to be. For it's a place of peace and comfort, a shelter from the storm. Don't wait another moment. Come home. Remember how it used to be when fellowship was sweet. Those times well spent in worship at His feet. You know it doesn't really matter how long you've been away. Just let His Spirit cleanse you and be restored today. Come home. Your Father really loves you. Come home. It's where you ought to be. For it's a place of peace and comfort, a shelter from the storm. Don't wait another moment. Come home. For it's a place of peace and comfort, a shelter from the storm. Don't wait another moment. Naimbag nga morning kakabsat, baro nga aldaw, baro nga parabor. Good morning sa atin lahat at isang malamig na umaga. Yan, napakalamig, Ma'am Jineida. Sakto magpe-February na. may kayakap ka na ba, Ma'am Jineida? Ay, unan. unan pala yung kayakap ni Ma'am Jineida. Alright, good morning sa atin lahat. At yon, gising-gising na po. Alam ko na isang napakalamig na umaga dito sa Baguio. Yan, so kung nandito ako sa Baguio, ramdam nyo talaga ang lamig. Pumapasok sa kasokasuhan. Yan. So, good morning, Ma'am Jineida. Amen. Niimbag nga morning kakabsat. Niimbag nga Thursday morning. Again, it's January 30. Ang bilis na. Wow. Bilis, Last January 30. Thursday of January. Napakabilis, no? Akalain mo yun, kaka-birthday ni Ma'am Jineida. Mag-birthday ulit. Ang bilis Magbo- na. Yan, sana mag-birthday siya next year na may kasama. Yan. Kasama. Alright, so good morning din sa ating kasama dito, si Sister Krisha. Sister Krisha, batiin mo si Papa mo, baka nanonood. Yan. Magandang umaga po sa lahat at magandang umaga sa lahat. Yun lamang. Alright. Yan. At good morning din sa ating technicals, si Brother Mort. Nasa likod ng ating camera. Mamaya makikita niyo siya at babati.
Yeah. Alright. Kasama natin si Ma'am Sabel sa Google Meet. Yan. Ma'am Sabel, good morning sa iyo. Good morning na imbag nga agsaba kada tayo amin. Good morning po. Wow. Yan. Good morning, Ma'am Sabel. Yan. Malamig ba dyan, Ma'am Sabel? Malamig. Ah, medyo may kalamigan. Wow. Oh, sana all. Yan. Sana all medyo malamig. Alright. So, kasama na, sa FB Live, sino yung mga kasama natin dyan, Brother Mark? We have 10 viewers for now. So, good morning po sa inyo. Yan. So, good morning kay Ma'am Heidi Sanet. Good morning po sa iyo. Kay Sir Jonas Dixon. Good morning po. Kay Ma'am Emilia Wayaway. Good morning. Sir Digno Velasquez from Pangasinan. Good morning po. Sir Ariel Pomecha. Good morning po sa inyo. Ma'am Beth Narcisa. Good morning. Sir Dennis Zalarzon. Good morning sa inyo. Sir Junicio Narcisa. Good morning po. And Sir Herbert Hofer, good morning. Sir Philip. Yan. Sir Philip, join ka sa Google Meet. No? Yan, join ka sa Google Meet. Yan, Pastrana. Philip Pastrana. Yan, good morning po. Ma'am Jen Campanan, good morning. From, saan ba na nakatira yan? Di ko. Malayo, nasa malayo ata tayo, taga ibang bansa. Yan. Yan. USA. Alright. Sino na ba? Baba mo ba, Brother Mark? Yan, nabanggit ko na yan. Yan. Ma'am Agapita Amlos, good morning po. Kay Pastor, good morning po sa inyo. Have a blessed morning. Yan. Yan, kay Ma'am Cyril Domenden from Ilocos. Ma'am Maria Kaabay, yan, from Manila. Yan, good morning po. Yon, si Brother Philip. Join. Yung mga working singles, please join our Google Meet. Samahan nyo si Ma'am Sabel. Yan, si Ma'am Sabel. Na laging nag-iisa sa buhay. Ay, di, sa Google Meet. sorry, Ma'am Sabel. Yan. Dapat kailangan mo ng kasama kasi para Yan. Alright. So, kasama din natin si Ma'am Bergie na ang kapal-kapal ng jacket. Good morning sa iyo, Ma'am Bergie. Sige, bate. Ayan. Good morning po sa ating lahat. Ang lamig kasi ng hangin sa labas. Kailangan ng Ayun. kayakap, Ma'am. Grabe, tapos iba pa yung boses. No? Sige, Ma'am. Bati ka, Ma'am. Ayan, good morning po sa ating lahat, sa mga working singles, tsaka sa mga viewers, and dito sa studio. Yan. So, yun. Isang malupitang good morning sa inyo lahat. At this is the last Thursday of January. So, napakabilis ng panahon na magpe-February. Araw na mga puso. Ay. Yan. So, yun. Talagang, ganun talaga. Hindi mapipigilan ng araw. Pero, yun nga. Napakahalaga na pag-uusapan natin about sa vision. Dahil sa vision, andun yung, meron tayong, ina-achieve, no? So, everyday, yan, weekly, monthly, di ba? So, napakaganda dahil merong guide, no? Guide ang ating buhay, no? Kasi kung yung buhay natin is parang sa mga unbelievers na naniniwala sa mga feng shui, yan, kung hepa choy. Yan, Chinese New Year. Yan, so, yan, sa mga feng shui, mga, Year of the Snake, mga yan. Yan, snake. Yan. Snake. So, yeah. Ingat-ingat po tayo at Year of the Ahas pala ngayon. So, yan. So, yung mga iba, mga unbeliever, di ba? Naniniwala sila dyan. Bakit? Kasi wala silang vision. Yan. Wala silang vision. So, doon lang sila, doon sila nagbe-base, no? Yan, naniniwala sa mga ganyan. So, bakit napopolo sila sa mga ganyan? Dahil wala silang vision. No? Kaya nga, it's a blessing for us. Yan yung gusto kong i-share sa inyo. Ano yung bang blessing, no?
Ano ba yung blessing na meron tayong vision, no? So, syempre, natalakay namin yan, yung mga visions na in the previous Thursday, na kung saan vision, paano tayo gumawa ng vision, bakit tayo gagawa ng vision, di ba? So, natalakay na yan. Tapos, gusto kong italakay sa inyo, ano ba yung blessing? Bakit meron tayong vision? No? Ano yung makuha natin blessing? Yan. Ang blessing, no? Isang nakikita ko napakalaking blessing kapag meron tayong vision is yung a life guided by God. Ano? A life guided by God. Syempre, 'di ba? Lahat ng sinet ating vision bilang isang Kristiyano is kasama natin ang Panginoon eh. So, yan. Life guided by God. Syempre, 'di ba, nung last sinabi ko sa inyo, isa niya ang vision natin is always natin pinagpipray ating vision, no? Na vision with prayer. Na kung saan magagampanan natin yung vision, syempre nilalapit natin yun sa Panginoon lagi, no? Lagi. So, yun nga, na kung saan makikita natin na isang blessing, nakikita ko, napakalaking blessing, is a life guided by God, no? Syempre, maraming blessing talaga makikita natin kapag isang buhay natin, yung buhay Kristiyano natin, may vision the whole year, may inaabot tayo, may ina-achieve tayo para sa Panginoon. Pero andyan yung guide ng Panginoon sa ating buhay, no? Kasi sabi dito sa Psalms 37 verse 23. Psalms 37 verse 23. Psalms 37 verse 23. Sabi dito, the steps of a good man are ordered by the Lord, no? And he delighted in his way. So, na makaliwanag, the steps of a good man are ordered by the Lord. So, it means ordered or direct, diba? Or guided. Yan. Kung saan by the Lord, and he delighted in his way. So, tulad, no? Tulad na nasa serbisyo, 'di ba? Yung mga nakakataas, mga high-ranking officials is bakit sila may mga order sa mga enlisted personnel, mga nakakababang rankings nila, no? Bakit? Kasi sila ay gina-guide ng mga yun nga, nasa high-ranking officials. Saan, yan, lagi may order. Sinusunod talaga nila yung order ng kung ano man yung sasabihin ng mga high-ranking officials, di ba? So, napakaganda, no? Ganun din tayo na bilang isang Kristiyano. Kasi, the steps of a good man are ordered by the Lord. It directs or to guide tayo, no? Na kung saan, it is the nature of mankind to think that his destiny, no, in his own hands. So, tayo, bilang isang Kristiyano, hindi tayo naniniwala sa destiny. Di ba? Ano ba yung mamagin nito? Destiny. Fate. Tagalog? Kapalaran, no? Ano yung mamagin nila? Kantahin mo nga. Yan. Nakasan. Yun nga. Na umasa tayo sa kapalaran. Gulong ng palad. Ano ba yan? Yan, yung mga ganyan, di ba? Nakasan. Bakit yung mga tao umaasa? Yung tulad yung sinabi ko sa inyo, umaasa sa mga feng shui. Yan. Yung mga sasabi ng mga Chinese, manghuhula. Bakit? Kasi walang vision sa kanilang buhay. Walang Diyos na nag-guide sa kanilang buhay. Kaya napaka-importante bilang isang Kristiyano na yung buhay natin is guided by God. No? Guided by God. Maliwanag ba yan? Maliwanag sa ating nabasa na ordered by the Lord. No? The steps of a good man are ordered by the Lord. Yan. So, yun nga, nakasaan bilang isang Kristiyano, tayo ay nagpapaguide sa Panginoon. Maliwanag na kung saan isa yung blessing, no? Na kasi marami, no? Kaya yung mga ibang Kristiyano nawawala, hindi na nag-church, wala nang ministry. Bakit? Kasi wala na yung guide ng Panginoon sa kanila eh. Inalis na nila eh. No? Inalis na nila. Kaya napaka-importante na tayo ay guide ng Panginoon. And yun nga, saan? Yun. Yung mga unbelievers, di ba? Saan? Destiny in His own hands. So,
in their own intellectual, in their own strength, 'di ba? Na andun, wala silang vision pero yun nga, they are trusting in their own self, hindi sa Panginoon. Kaya nga sabi sa Proverbs 3:5 is trust in the Lord, 'di ba? With all thine heart and lean not unto thine own understanding. Maliwanag, 'di ba? No, kung saan huwag tayong mag-lean sa ating sarili, kundi trust in the Lord, no? Kaya nga tayo nagpapag-guide, no? Because we trust the Lord. Kaya nga napakaganda, no? Na yung buhay natin is guided by God, na meron yung vision natin, lagi nating kaya nga sabi namin nung last, no, saan dapat yung vision natin is yung lagi natin nakikita, no? Kung ipaskil mo diyan sa salamin, no? Kung lagi ka tumitingin sa salamin mo, no? Habang nagbe-make up ka, nakikita mo yung vision mo. Uy, ito pala yung gagawin ko, no? Dapat makasolwin ako ngayon. Dapat this Sunday makapagdala ako ng bisita, no? No? Dapat makapag-disciple ako. So, makikita natin 'yun. Bakit? Diyan nagpapahiwatig na 'yun nga, na tayo, 'yun yung guide ng Panginoon para sa atin, no? Then, 'yun nga, no, saan napakaganda, no, na kung saan dito sa Jeremiah chapter 10 verse 23, basahin ko na lang para hindi na tayo hindi maubos yung oras. Yan. Jeremiah chapter 10 verse 23, O Lord, I know that the way of man is not in himself. It is not in man that walketh direct his steps. Yan, maliwanag. It is not in man that walketh to direct his steps. So, hindi para sa tao na tayo ay magda-direct ng ating sariling dadaanan, yung ating hakbang, kundi para sa Panginoon yan, no? Kaya lalapit natin yung always nating lalapit sa Panginoon yung mga visions natin. Bakit? Kasi sabi dito, it is not in man that walketh to direct his steps. Diba? Kasi karamihan, no? Ako saan, bakit sila nanawawala sa church? Bakit wala na silang ministry? Dati may ministry sila, ngayon wala na. Hindi na nakikita sa simbahan. Bakit? Kasi sila na sila na nagda-direct ng steps nila, no? Hindi na ang Panginoon. Kasi kung ang Panginoon, syempre napapriority ang Panginoon, alam na nila na hindi dapat alam na nila na may ministry silang gagampanan, may pananambahan, 'di ba? Makikita sa simbahan. Yan. Na kung saan andun pa yung guide ng Panginoon para sa atin, no? Kung saan isang blessing kasi andun pa rin yung andun na rin yung pag-iingat ng Diyos sa atin, 'di ba? Kapag ginaguide tayo, 'di ba? Tulad makikita natin yung mga bata, 'di ba? Kapag ginaguide na naglalakad, syempre andun yung alalay ng isang parents, 'di ba? Kung saan talagang sobrang alalay, no? Bakit? Kapag natumba, 'di ba? Kung saan andyan yung support, andyan yung guide ng isang parents kapag habang nag-uumpisa na maglakad yung isang bata. Ganon din, 'di ba? Na kung saan kapag inalis natin yung guide ng Panginoon sa ating buhay, yun nga, matutumba tayo, 'di ba? Babaksak tayo. Then yun, magkakaroon ng problema, 'di ba? Doon lang tayo ulit lalapit, 'di ba? Kapag may kailangan ulit tayo sa Panginoon, doon lang tayo lalapit, no? Napakapangit na ugali, 'di ba? Na kung saan doon kapag may binigyan ka ng problema ng Panginoon o pagsubok, 'di ba? Doon mo lang maiisip, ay may simbahan pala, no? Ay, di na ako nagpe-pray, mag-pray nga ako sa Panginoon. Yan. Pero kapag yan na naman tayo, kapag masagana, wala na naman sa simbahan. So, huwag nating ganun. No, saan masaya ang buhay kapag guided by God, no? Masaya ang buhay natin bilang isang Kristiyano at mabunga ang buhay natin bilang isang Kristiyano kapag guided tayo ng Panginoon. Kaya maliwanag, no, saan it's a blessing for us, no, na nagga-guide, no? Nagpapa-guide tayo sa Panginoon. And alive, ang buhay natin is guided by God.
Ito yung isang nakikita kong napakalaking blessing kapag meron tayong vision, no? Meron tayong vision na kung saan makikita natin yung listahan ng vision natin. Uy, ito ba na-accomplish ko pa? Na-accomplish ko ba para sa Panginoon? 'Di ba? Mapapatanong ko 'di ba? Ito bang vision kong ito is nalulugod ba ang Panginoon, no? Through our soul winning, pagdadala ng bisita, syempre, andyan yung vision natin, araw-araw tayo nagsusoul win, di ba? Na kung saan, minsan talagang andyan yung katamaran, kung saan lalo nang ang lamig, no? Malamig, baka walang tao sa labas. Yan. There's a lion, di ba? Parang yung sluggard, di ba? Nakikita natin, there's a lion in the streets. Diba? Pero nakatira sa city. Diba? Pero yun nga, diba? Na kung saan, marami tayong rason, no? Marami tayong rason, pero why not yung rason natin i-turn down natin to rason natin para gumawa, diba? Na gawin yung ating mga vision. Karamihan, no? Ako talagang, andyan yung battle talaga. Na kung saan, minsan talaga nakakatamad. Na kung saan, lalo na, na yung prayer time ko, 'di ba? Na minsan talagang mas gusto mong matulog kasi magtalubong ka ng kumot. Sabihin mo na lang, Panginoon, alam mo yung laman ng puso at isipan ko. Amen. Yeah. Pero hindi. Kailangan mo talaga din oo. Panginoon, ito na. I-bless niyo pa yung mga nandito sa mga prayer list ko. Inutusan mo pa ang Panginoon na magbasa ng prayer list. No? So, yun nga, di ba? Nakasan, talagang mas pipili mong, lalo na ngayon, sa lamig ngayon, yung, mas pipili mong magtulokbong talaga Pero talagang andun yung, maiisip mo yung guide ng Panginoon, hindi. Dapat kailangan ka lumuhod. No? Yan, kailangan mo ilapit yan. No? At ipag-pray. Though alam naman ng Diyos, no? Yung puso't isipan na din natin. Pero, syempre, mas maganda, di ba? Kung ikaw nga, kinakausap ko si Ma'am Ginida na nakapikit na tulog, di ba? Hindi mo makakausap si Ma'am Ginida ng tulog. Baka magsagutan kayo ng hilik. Yan, nakasan. Yan nga. Pero, ganun nga, nakasan. Makikita natin na andun yung guide ng Panginoon sa ating buhay is a great blessing for us. Kapag nawawala tayo sa guide, andyan yung correction ng Panginoon. Diba? Andyan yung correction. Itutuwid ka ng Panginoon. Kaya, it's a blessing. Saan ka nakakita, diba? Na kung saan, andyan yung love ng Panginoon sa atin. So, why not, diba? Andyan, magpa-guide tayo sa Panginoon. And great blessing na nakikita ko na meron tayong vision para sa Panginoon. And I know, may vision din tayo para sa ating sarili, lalo na sa ating spiritual, is i-guide tayo ng Panginoon. And, Panginoon, i-bless tayo. So, yan. I know, marami pang sasabihin si Ma'am Ginida. So, Ma'am Ginida, the microphone is yours. Amen. Thank you very much, Sir Christian. And dito po tayo sa Proverbs. Proverbs chapter 29, verse 18. Nabi talaga pag ang lamig ngayon. Kaya, na kailangang ingatan ang ating katawan. Kailangan mo ng kasama. May mga lumalabas na mga sakit-sakit. Ubo. Yan. Kailangan ng kasama. And kailangan na mag-aalaga daw. And kailangan ng gamot. Yan, verse, very familiar na verse. Yan. Proverbs chapter 29, verse 18, where there is no vision, the people perish, but he that keepeth the law, happy is he. And so, lagi natin itong nadadaanan every time na nababasa natin yung book of Proverbs. At ibig sabihin, kapag araw-araw tayo nagbabasa, once a month nababasa natin ito. And sa isang taon, nababasa natin ito ng 12 times. Yan, where there is no vision, the people perish. At alam naman natin na walang ibang sumulat neto, kundi yung pinakamatalinong tao na nabuhay sa mundong ito. Yan, so sabi po ng Bible po dyan, ano po yung isang bagay na magpapahamak sa tao. Yan, sabi diyan,
the people perish. Ano po yung ano po yung nagiging dahilan kung bakit nagpe-perish ang isang tao? Yan, so sabi po diyan, where there is no vision. And 'di ba? Kaya napakahalaga talaga yung vision. Napakahalaga yung vision natin dahil kapag wala tayong vision, ito yung magpapahamak sa atin. And ito yung maglilid sa atin para hindi tayo maging successful, maglilid sa atin para magkaroon tayo ng buhay na walang bunga na buhay, 'di ba? Yung vision po natin. At once again, salamat nga sa pastor natin na laging nire-remind tayo patungkol sa vision natin, ano? And it's January 30, and isang araw na lang tapos na yung January. At kumusta naman kayo yung goals natin? Ay, sir. Kumusta po yung mga goals po natin? Siyempre, mainit-init pa. Ay, medyo mainit pa. Yan. Pero dito sa Baguio, sobrang lamig, ano? Yes. Umaabot tayo ng 8 to 14 na, 8 to 13. Ay, lalo na sa atok. Oo, lalo na sa ata kasi nagpo-frost na doon eh. Pero wag nating hayaan na yung lamig na ito, ifo-freeze tayo sa goals natin, sa visions natin. 'Di ba? Malamig, ayan, nilalamig din tayo. Nanlalamig din yung mga visions po natin. Yan. So, napakahalaga talaga yung vision sa atin bilang isang Kristiyano. Yan. So, ito yung mag-guide sa atin, ito yung protection natin, ito yung guide natin, and ito yung tutulong sa atin to keep us going. And 'di ba kapag wala kang vision kasi parang parang wala lang, and parang wala kang wala kang excitement, 'di ba? Yan yung vision natin as we accomplish, as we work on our vision, yan, at nakikita natin na may result. Yan, ito yung nagbibigay sa atin ng excitement. Or kung hindi man natin nakikita yung immediate result kasi may mga visions tayo na long term, ay may mga visions tayo na short term, 'di ba? Hindi man natin makikita yung immediate result, agad-agad na result. Pero alam mo yun, andun lagi yung excitement. Yan, 'di ba, yung sasabi na after 6 months, ano kaya to? May disciple na ako, 'di ba? Kumakanta na rin sa choir. Yan, ganun. So excited ka. Pero kung wala kang vision, wala lang, parang kamat may. And so bahala na sa araw na ito. And bahala na kung ano yung magagawa ko, kung may magawa, di wala. Kung meron. Yan, di ba? Kaya napakahalaga yung vision napakahalaga yung vision sa atin bilang isang Kristiyano. Yan. So, last time, na-share ko sa inyo yung character of persuasiveness. Right? Na kung dapat kung may vision tayo, magkaroon tayo ng ganong character. And so ngayon naman po, so as we close sa lesson natin, papasok na naman yung February, inaabangan ng lahat. February. Inaabangan ng kasama Wala. namin dito. Favorite month daw yun February. Yan. Favorite ni Ma'am Gina yun. Virgie. Yan, so yan. Tapos So na ako. kaya para sa atin mga Kristiyano, para hindi tayo mag-perish, sabi ng Bible, kinakailangan nating mag-set ng vision. Yan, kaya nga pagpasok pa lang ng taon nito, or pa-end pa lang yung 2024, and pinaset na tayo ni Pastor ng vision so that 2025 nakikita natin na there is something na mangyayari better than 2024. And kaya kailangan yung mga visions natin, kinakailangan nating i-visualize yan. Yan, i-visualize. And then, isang ma-share ko ngayon ay yung strategize your vision. And pag sinabi nating strategize, ay make a plan. And make a plan doon sa vision po natin. And ano yung plano natin sa vision po natin? Ano yung mga strategies natin? And kaya nga kapag may vision ka, and kasama din dyan yung marunong kang gumawa ng desisyon, and ng tamang desisyon. And kasi it's strategize, gagawan mo siya ng plano. And diba? Yan laging sinasabi ni Pastor sa amin. Anong plano mo? Yan yung vision mo. Ano yung plano mo dyan? And diba? Ano yung gagawin mo? And kaya nga everyday ay nire-remind sa amin ni Pastor. And lagi niya kaming pinapaalala, gumawa ng plano. And ano yung plan mo dyan? Ano yung plan mo? Ayon dyan sa vision mo. And diba? Kasi minsan yun yung nawawala sa atin Kaya kinakailangan natin gumawa ng options. And letter A. And letter A, ganito.
And pero pag nag-fail yung plan A, at least may plan B ka. And pag nag-fail yung plan B, at least meron kang plan C. And pag nag-fail, baka aabot sa Z. Pero at least na ano natin, di ba? Nakikita natin. And then, laging sinasabi, napakaganda na everyday, bago tayo matulog ay, alam mo yun, yung i-refresh mo yung nangyari sa buong maghapon. And kasi minsan kasi kapag ang ginagawa lang natin, nire-refresh lang natin lahat at the end of the year. And at the end of the year, saka natin babalikan, ay, oo, hindi ko pala na to. Ay, oo nga, hindi ko pala natapos ito. Hindi ko naabot yung goal ko na to kasi nagkaroon to ng ganyan. And hindi ko naabot yung vision ko na to kasi nagkaroon ng ganito. Yan, di ba? Yan, so, minsan ginagawa na lang natin yan at the end of the year. Halimbawa sa December 2025. Pero napakaganda yung everyday. And everyday, weekly, monthly. So that, halimbawa ngayon, hindi natin nag-fail tayo na abutin yung vision natin. Diba? At least na-remind ka, na ano mo ng gabi. And then, kinabukasan, ito, naabot ko yung ganito na vision ko kahapon, ganito yung ginawa ko. Bukas para maabot ko ito ulit yung gagawin ko. Diba? Yan, so, ito yung ginawa ko. So, hindi ko naabot yan. Hindi ko ulit ito gagawin bukas. Kasi pag ginawa ko to sigurado hindi ko na naman maaabot yung plan na naset ko. And diba? Then, hindi lang, at least may chance ka pa para i-improve yung ginagawa natin. And diba, halimbawa ngayon, pagtatapos na yung January. Yan, so sa buong January, ano na yung goal natin na nananatili pa? Yan, so sabi ni Sir Christian kanina, sapagkat January pa lang ay mainit pa. So siguro kung tatanungin natin siya, lahat siguro ng mga nasulat mo dyan, nagagawa mo pala. Tanungin mo ko after 6 months. Di ba? Mainit pa sa kanya. Pero sa akin kasi meron ng doon. Meron ng nag-fail. Sabi ko yung sa pagdadala ng bisita. My goodness, first Sunday pa lang na wala akong nadalang bisita. Pero sabi ko, ano yung gagawin ko? Ganito yung ginawa ko. Tapos wala akong nadala. And next Sunday, i-improve ko to. Ganito yung gagawin ko naman. Or ito yung hindi ko gagawin. Dadagdagan ko yung ganito kasi wala akong nadala nung ganito yung ginawa ko. Diba? And first Sunday ng 2025. Pero ang mo daan is to, bira, parang first Sunday pa lang, wala na yung vision ko na to. Tanggalin ko na nga lang to. Medyo diba? Sometimes we make excuses. And so, plan not to give many excuses ba? And excuses will not help us to grow. And yung excuses natin, yan hindi makakatulong yun sa atin. And para maabot natin yung para maabot natin yung mga naset po natin na visions po natin this 2025. And kasi sabihin natin, kasi naman yung mga wala pa kasi sila nung wala pa kasi sila nung January kasi nasa bakasyon pa sila, di ba? May mga excuses tayo. And sasabihin natin, na lang, maiintindihan naman siguro ng Panginoon. Mga ganun. Maiintindihan siguro ng Panginoon kapag hindi ko nagawa ito. Diba? Yan, so, gina-justify natin na hindi natin naabot yung goal natin sa mga excuses. Yan, so, alam naman ng Panginoon na sobrang napagod ako sa araw na to. Maraming Sir Christian, alam naman ng Panginoon na sobrang simula alas 4 na ng madaling araw hanggang alas 11 ng gabi. Alam naman ng Panginoon na pagod ako, kaya hindi ako. Di ba may mga ganun? Pero napakaganda nga na mayroon tayong strategy and para mayroon tayong plans na gagawin and para siguradong maabot natin yung visions na naset po natin this 2025. At yun yan, napakaganda na natin lagi yung sarili natin. I-assess lagi natin yung sarili natin. Yan, so balikan natin, eto, ganyan. So meron tayong mga plans dyan sa mga goals natin. Yan, so kung hindi ito effective, hahanap ako ng ibang hahanap tayo ng ibang paraan para maging effective. Yan, so hanggat makahanap ka ng paraan na yun yung maganda yung effect. So naalala ko nung tinanong tayo ni Pastor isa-isa, ano yung ginawa mo? Effective ba yan? Hindi. Di ba? Minsan pag hindi effective, okay na, tigil na di ba? Pero hindi. And so, kailangan nating mag-isip pa ng plan, ng strategy para maabot po talaga natin yung
yung naset po natin ng goals natin, visions natin ng 2025. Yan. So, sayang naman, di ba, na meron tayong wisdom na binibigay ng Panginoon. And sabi natin na nasa tamang church tayo. And so, mayroon ko tayong tamang pastor na nagtuturo sa atin. Araw-araw tayo nakakapakinig ng salita ng Diyos. And, pero hindi natin magawa ng plano yung mga goals po natin. And so, at the end of the year, and andun na naman yung kalungkutan natin na, ay, sayang. Di ba? Andun yung kalungkutan natin na sana ganito yung ginawa ko para naabot ko. And, di ba? And, pero, wala natin na ito magagawa dahil hindi na natin pwedeng ibalik ang panahon. And kaya ang gagawin po natin habang sa mga kagaya ni Sir Christian na okay pa yung mga okay pa yung mga mga goals kasi January pa. Yan. So patuloy lang. And so wag natin kakalimutan yung may mga na-miss naman na tuloy-tuloy lang. And so strategize, gumawa ng plan. And para this February, yung hindi natin naabot nung January, hindi mangyayaring hindi natin ulit maabot this February, March, and sa mga susunod pa na buwan. And yun lang, Sir Christian. At wag natin kalimutan, wag tayong gumawa ng excuses. Kasi once na gumawa tayo ng excuse, wala na yung mga natin, wala na yung vision po natin. Yan, so yun lang po, and to God be the glory. Yan, thank you Ma'am Ginita. At pakinggan naman natin si Ma'am Bergie. Ma'am Berge. Amen. And yan wala na talaga tayong wala nang ibang talagang direct ng vision natin but God. Yan. Dependence talaga sa Panginoon. So by His grace, 'di ba, na only by God's grace na ma-fulfill natin 'yun. So as gaya ng nasabi ng mga co-host ko na yung dependence sa Panginoon at yung 'di ba, yung strategizing at yun talagang to keep yourself aware of your vision. And as I continue naman, nabanggit ko last time yung yung 'di ba yung lovers of this world, 'di ba, yung ang tao talaga is pinaka-struggle talaga sa atin, aminin man natin o hindi, we are lovers of pleasures, 'di ba? Na nabanggit dito sa 2 Timothy chapter 3 verse 4. So basahin ko lang. Timothy chapter 3. Sabi niya dito, verse 4, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God. So as I've mentioned last time na ito yung pinaka-struggle ng bawat karamihan sa mga believers, 'di ba, na no one is excused dito. And as we go through our vision, syempre andun din yung 'di ba? Andun yung kamunduhan, andun talaga yung napapaisip tayo. So, first day of class and sa isa sa mga teachers from CSI na di ko talaga ina-expect din na grabe kung nakikita mo nakikita mo na andyan faithful sa gawain, 'di ba? At kasama na nila Pastor Hill, pero di mo akalain na magti-testify pa din na andun pa din yung struggle. So, nakuha ko yung mga principles dito from different aspects ng mga napakinggan ko from preachings and then dito. So, pinaghalo-halo ko kasi ang gaganda ng mga prinsipyo na napakinggan natin, di ba, from mula sa revival hanggang sa preachings ni Pastor. Tapos, di ba, kasi andun yung decision making, andun yung tapos sa PSS, yung commitment. So ang dami, kaya sabi ko ang ganda namang mag-quote ng mga prinsipyo mula doon at ikikip mo talaga as your motivation to fulfill para ma-fulfill yung vision. Kaya ang laking reminder talaga sa akin personally. And yun, vision is in line with our decision din, di ba? So sa bawat decision na ginagawa natin, kasi kung nag-establish, meron na tayong nagawang vision, tapos 'di ba, later on may so every now and then meron tayong decision makings. And yun, so another principle na nakuha ko, another principle that I've learned is decision and commitment are inseparable, 'di ba? Yung nabanggit sa amin sa PSS. Yung decision and commitment are inseparable. So, syempre, kung apektado yung decision natin and yung commitment natin, di ba, apektado yung vision natin.
So, mahalaga na, di ba, maging yun nga yung nabanggit kanina na dapat aware tayo lagi tayong aware doon sa vision natin na naisulat natin. And syempre that's everyday kung paano natin gagawa ng paraan to step closer, 'di ba? Like one step closer, yung ganun. Kaya ako talaga yung mga visions na main visions ko is I make sure na it's attainable. So hindi talaga yung parang ano lang sinulat mo lang tas hindi ka sigurado. Like yung sabi ni Pastor Hill, pag nag-decide ka sa isang bagay na paninindigan mo, 'di ba? And yun nga isa pa na syempre behind all this na we struggle with the world, 'di ba? Dahil ang daming distractions sa paligid natin. We consider another principle is that we consider that God's thought, 'di ba, is iba yung thought ng Panginoon sa thought natin. Yung the way mag-isip ang Panginoon is iba sa atin kung paano tayo mag-isip. Kaya ang daming minsan syempre sa atin na stumble dahil nga tingin natin tama pero sa mata ng Panginoon mali pala, 'di ba? Yung mga ganun. So sa Isaiah chapter 55 verse 8. Ayan. Ayan, sabi niya dito, Isaiah 55 verse 8, "For my thoughts are not your thoughts." Sabi niya, "Neither are your ways my ways, saith the Lord." Kaya ang daming hindi natin naiintindihan when we fail na akala natin kasi tama yung ginawa natin, yun pala, hindi pala yun yung di ba? Hindi pala yun kasi yung kalooban ng Panginoon or hindi yun yung gusto niyang ipagawa or gawin natin. Kaya syempre, in general, apektado yung vision natin kung bakit hindi natin na-fulfill or siguro last week, ganun, kung meron ba tayong nagawa to step closer to our vision. And if none, di ba, kung wala naman, then that's it, di ba? Akala natin, syempre siguro, akala natin tama na ay baka ganito yung yung way, 'di ba, para maging step closer tayo sa sa vision natin or para ma-fulfill. And one of these is yung compliance, 'di ba, na hindi na natin na isaalang-alang siguro halimbawa nagdala ng tayo ng bisita and that's enough, 'di ba, yung ganun. Pero yung long term na natin, commitment natin doon sa visitor na yun, yung ganun na dala natin sa church and then nadilang baptism and then yun nga, hanggang dun lang kasi usually sa atin, di ba? But then, yung burden natin to follow up, di ba? At saka yung ganun, i-Bible study, yung gumawa tayo ng effort to go and pray for them, yung ganun. Ayun, so in the middle, nag-give up or yun, hanggang dun lang talaga. So, usually parang ganun yung natin, di ba? Yung pag nagsiset ng vision and then yun nga, yung kaisipan ng Panginoon, hindi na, yung kaisipan natin, iba na, 'di ba? Hindi na doon sa kaisipan ng Panginoon. Kaya and yun, isa pa na hindi ibig sabihin na pag yung reason natin is valid, is tama, 'di ba? Nakuha ko lang to kay kay Ma'am Rona na oo nga naman. Sabi ko na minsan, yun nga, nakikita natin na parang tama yung ginagawa natin pero hindi pala siya kumbaga valid yung reason natin sa tingin natin tapos mali pala. Hindi pala din tama sa Panginoon. Like yung minsan nagko-compromise tayo in a wrong way. 'Di ba? Yung nagko-compromise natin yung na natin, yung gawain, yung oras natin, 'di ba, sa Panginoon, whatever it is, 'di ba? Na yun lang. And then we really just make reason para hindi tayo mag-guilty. Pero kung ibabalikan ulit natin, kung pupuntahan natin yung malalim na, 'di ba, i-internalize natin yung ginawa natin na pag-compromise, mali pa din. So, ang hirap ng, 'di ba, hindi ganun kadali ang gumawa ng decision na hindi yun nga yung hindi natin talaga kinukomit sa Panginoon or hindi natin pinag-aaralan ng mabuti kung inline talaga sa kalooban ng Panginoon, di ba? Lalo na kung yun nga, kahit aware tayo sa mga verses sa Bible, kino-compromise. Meron pa din tayong kino-compromise. So yun nga yung sabi ni Pastor Daniel Floresta, di ba? Na, yung compromise talaga, yun.
madali, kapag hindi tayo committed sa isang bagay, madaling mag-compromise. Yun. And kaya yun yung mga nakuha ko mga prinsipyo mula sa kanila na pag I combined. Ayun. And ayun nga, sabi dito, pag nagkamali tayo sa decision natin, apektado, di ba, lahat yung commitment natin, yan, at ang vision natin. So, we have to keep ourselves, or I also keep myself aware of that, na make sure talaga na hindi, kasi pag naisulat mo na yung vision mo, tapos na i-declare mo na, di ba? Tapos later on pala, nag-compromise ka, tapos hindi pala siya na-fulfill after this year, di ba? So, yun yung kaya nga sabi ni sabi ni Pastor Hill, sa karamihan, di ba, na we have to take our vision seriously. Yan, na hindi siya, kasi yan nilatag na natin, tapos narinig na ng Panginoon, di ba, alam na ng Panginoon kung ano yun, o kaya dineclare na natin, at nabasa na natin, narinig na ni Pastor, whatever. Basta naisulat na natin. So kung ano yun, yun na yun, di ba? Kailangan talaga siyang ma-fulfill. Hindi man, syempre sa atin, hindi man lahat, pero as much as possible, di ba, na ma-fulfill natin lahat. Ayun. And so these are the yung lang mga reminders sa Romans 8. It's these are encouraging principles na nakuha ko just kasi last Thursday sa Romans 8 chapter 28. Sabi niya dito, Romans 8:28. Ayan. Sabi niya, as we know, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. So alam naman natin yung purpose natin, di ba? Isa lang yan, and hindi mawawala yung Great Commission na we always make sure na nasa Great Commission lagi tayo, di ba? Na involved tayo lagi sa Great Commission. And of course, yung loving God, yung fearing God, di ba? Andun yung natin, yung obedience natin sa commandment niya. Yun nga yung compromise pa lang, di ba? And sa testimony pa lang natin, sa lahat ng bagay, yun, it reflects how much we love God. It will measure kung ano yung commitment natin, ano yung pinaggagawa natin. So, it will reflect whether we love God or not. So, mabigat na kasi yung, sabi ko nung nakuha ko yung combine ko yung halos they are all connected yung mga preachings, and hindi siya accidental talaga na ma-meditate. And yun nga, all things work together for good only to them who love God. So, we know alam natin na may consequence kapag meron talagang lihis, di ba, sa bawat action, sa kilos natin, behavior natin, na hindi nag-inline, di ba, in loving God. And that's, of course, in relation to our fulfilling our vision. Ayun. Kasi that's part of it, di ba, yung foundation natin yun eh. Kaya natin gumagawa tayo ng vision is all because we love God. Ayun. So, it's quite insulting, di ba, sa Panginoon kung gumawa lang tayo and then later on, wala pala, di ba? Hindi pala siya ma-fulfill. So, personally din, kung may mga hindi na-fulfill, that's, hindi siya, at least kung ginawan talaga natin yung best natin, di ba? At, like, for example, yung souls won, number of souls won, hindi man natin naabot, pero at least we went. Yung parang ganun. And, so, another one is, sa commitment, di ba, sa Proverbs 16:3. Ayun, sabi niya dito sa Proverbs, ang gaganda kasi ng mga principles na ito to encourage us sa pag-fulfill ng vision natin. And sabi niya dito, ito yung from Pastor Daniel naman nung nag-preach siya sa PSS. Commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. So we don't forget to commit, 'di ba? Yung Panginoon talaga. So yung let God work, let God be God dito sa vision natin, 'di ba? Na yun nga, it's always him
yung domineering or yung dominant dito sa siya dapat yung parang magde-decide, siya lang yung parang i-consult natin sa kanya, 'di ba? Yung bawat galaw natin kung tama, 'di ba? So we ask for wisdom and yun nga and I don't think naman na pag hindi tayo humingi ng wisdom or hindi natin kinumit tapos wala pa din. So in this case, syempre promise ng Panginoon yan may establish yung thoughts natin. So we get direction. Hindi tayo mako-confused. Walang hindi tayo maguguluhan. And lastly, yun. So tapusin ko lang ito yung last verse sa Hebrews chapter 12 verse 1 to 2. Ayun. So as we fulfill our vision, kay Pastor din nanggaling yun sa preaching ni Pastor RJ and kay syempre sa PSS. Sabi niya dito, Hebrews chapter 12. Yan. So yung first principle is all things work together for good to them who love God, di ba? Who are called according to His purpose. And the second one is we commit yung works natin, yung natin sa Panginoon. And lastly, ayan, so looking unto Jesus naman yung focus natin. So looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. So yun yung pangatlo kong prinsipyo na i-quote. Sabi niya dito sa verse 2 na lang, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, ayan, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. So, syempre, andun yung looking unto Jesus is andun yung focus natin. So, we don't, yung mga tatlo na nakuha ko and parang natutuwa ako kasi sabi ko, so, it's a blessing na iba yung napakinggan mong mga principles from Pastor sa PSS, kay Pastor Daniel. Ganda rin talaga yung preaching niya nung kasi yung wisdom, sabi ko sa he's quite young, 'di ba, sa age niya to have that kind of wisdom and na mag-preach and kaya no wonder talaga syempre blessing yung nangyayari doon sa Australia sa mission nila doon. Kaya ang gandang makinig sa mga yung mga lumalago talaga sa mission field din ng mga pastors, lumalago sa gawain. Ayun, kasi they have wisdom and makikurious ka how they go through it, 'di ba, yung mga ayun, sa mission, sa gawain. And yun lang. So we focus on our vision by focusing on Jesus Christ alone, the finisher, the author and finisher of our faith. So that's it. And to God be the glory. Thank you, Ma'am Bergie. Yan. So, alam ko na marami ang sasabihin ni Ma'am Bergie. Yan. So, talagang napakaganda, no? Kung saan we commit our works to the Lord. And yan. Kung saan looking unto Jesus. Na kasi, yan, napakahalaga yung mga ganyang bagay. Kasi, tayo, bilisang Kristiyano, andyan ang Panginoon willing, andyan ang Panginoon na tumutulong sa atin, paano tayo lumago. Andyan na, binigyan na sa atin yung itong Word of God para, yun nga, lalago tayo, bilisang Kristiyano. Why not, diba? Sundin na lang natin. And I know there are many circumstances talaga ng minsan, andyan yung katamaran din natin. Yan na lang kalaban natin Kung hindi, yung mga kumukontra sa'yo yung katamaran yung kalaban Pero andyan, sabi nga, looking unto Jesus. Yan. Na kung saan, commit thy works unto the Lord, no? And thy thoughts shall be established. Napakagandang verse na andyan yung encouraging verse para magawa natin yung mga vision natin. No? Kasi kung hindi natin kukomit sa Panginoon yung mga ginagawa natin, paano tayo tutulungan ng Panginoon? Diba? Paano tayo gagayad ng Panginoon? Alright, so I know marami tayong natutunan for this, the whole January for the vision kasi another topic. Pero vision pa rin sa February. No? So, another topic tayo sa January. Kaya, yan, abangan nyo po. At tanungin natin yung mga kasama natin. Yan. So, yan, Ma'am Krisha. Anong natutunan mo? It's all about vision. Yan.
Magandang umaga ulit sa ating lahat. So, ang natutunan ko doon about our vision is hindi madaling gumawa ng vision pag sa sarili nating gagawin yun. Kaya kailangan natin talaga ng tulong ng Diyos. Kasi kung ang gusto nating gawin, ang gusto nating i-vision ay para to glorify God, ayun ay hihingi tayo ng tulong sa Panginoon. Kasi kung gagawa ka naman ng vision para sa sarili mo lang, yun ay wala tayong magagawa na vision kasi ang gusto lang naman ng sarili natin is kabaliktaran ng gusto ng Panginoon para sa atin. Kaya kung gagawin natin yung vision natin para sa Panginoon, andun talaga yung i-commit natin yung sarili natin at lagi natin tatandaan yung lagi nating alalahanin yung ginawa din ng Panginoon sa atin. Na kapag double-minded ang Panginoon ba sa atin, magkakaroon kaya tayo ng kaligtasan. So, lagi nating ilalagay natin sa isip natin yun na kailangan din natin na magkaroon lang tayo ng isang kaisipan at ganun din yung meron tayong susundin, may pattern. Kaya gawin nating pattern yung vision natin para mapuri natin ang Panginoon. Kaya yun lamang po. Thank you, Ma'am Krisha. Yan. So, yan, si Brother Mark naman. Brother Mark. Yan. Watching din si Batiin mo na. Alright, yan po. Good morning po sa ating pong lahat at good morning po sa mga nanonood din nasa Google Meet din kay Ma'am Geraldine. Morning po sa iyo. At unang-una po yung sa aking natutunan for the whole month of January na kung saan po kinakailangan na ang Panginoon pa ninyo mauuna sa paggawa ng ating mga vision. Kasi pag once na hindi pangunahin ng Panginoon, unang-una hindi natin magagawa ng masundan kung saan bara-bara yung ating hindi maayos yung pagtunghan ng ating mga vision. So yun lamang po. Yo. Brother Mark. Amen. Parang wala magsalita si Brother Mark para uminin. Yan. Alright. Yan. Si Ma'am Agree Sabel na. naman. Ma'am Sabel, ano po yung natutunan mo about sa setting vision? Yan. The whole January. Yan. Sige. Good morning ulit. February na talaga. My lovers. Wow. My love quotes. Wow. Joke lang. Ang natutunan ko naman is sa pagkakaroon ng vision ay ito yung nagiging guide natin sa buhay natin para may tinutumbok tayo. Tinutumbok, ano daw? Tama naman. Kaya sa pagkakaroon ng vision, natuto tayong mag-strategize. Sabi nga ni Ma'am Jen, natuto akong ma-improve yung sarili ko, natututong mag-ask ng guide sa Panginoon. So, doon din natututo na lumalago spiritual. Wow, sana all. Kaya halaga talaga na may vision. Kasi sabi nga ni Sir Christian, may buhay tayong ang nag-guide sa atin is Panginoon. Yun lamang po, and to God be the glory. Wow. Thank you, Ma'am Sabel. Yan. Amen. Alright. Yan. So, yan. At thank you, Ma'am Sabel. At I hope may ka-Valentine's ka na ata, Ma'am Sabel. Pinag-iisipan ko pa kung sasali ako sa Kung dadalhin mo couples night or... wow. Dali ka sa couples night. Para Dadalhin. Pinag-iisip. para di ka magluto. No, Ma'am Sabel.
Para di ka magluto. Oo. Sister Christian na lahat. Oo. Yan. Pinag-iisipan ko kung hahabol ako eh. Or Pwede naman isang pwede mo naman maasikaso 20 days yung marriage certificate. sige. Sige. Pag-isipan ko kung kakabol ako or sa next year na. Wow. Ay, wow. Oh, rush wedding ah. Di ba nandito lang kami tutulong sa pag-decorate o pagkain. Taga-ubos. Yan, alright. Pag-play natin si Ma'am Sabel, habol niya daw ata yung kasal niya sa Couples Night. Joke lang. Alright. So, yun. At maraming salamat sa mga nag-watch at still tuloy-tuloy pa rin tayo sa pag-tune in sa ating mga devotions. Yan. So, napakalaking bagay sa atin. No? At huwag natin kalimutan yung mga Bible study natin ngayong araw, sa duration, sa beginning. Yan. Then, andun. Yan. Huwag natin kalimutan na yung sa Sunday. Yan. Na tayo ay magdala ng mga bisita. Yan. Alright. So, anything else? No? Wala na. Alright. So, yun. Mga young people, please, pagtulungan natin na yung Couples Night. Yan. So, yan. At good morning sa mga nabati dyan sa FB Live. Kung na nga natin, Brother Mark, saglit lang. 1 minute. Yung mga Ma'am Maricel, good morning. Yung mga sa FB, yung mga hindi nabanggit. Ma'am Geraldine, good morning po sa inyo. Good morning. Geraldine. Yan. Ma'am Rachel Geralde, good morning po. Then, Sir Daryl Azarcon, good morning po. Babae ba? Hindi. Yan, Sir, good morning po. Then, Ma'am Rezaline de Guzman, good morning. Sir Salvador Bore, good morning po. Yan, sino pa? Ma'am Nelda, good morning po. Yan. Ma'am Joyce, good morning po. Ma'am G. Abad Arong, good morning po sa inyo. Yan, so wala na. And good morning sa inyong lahat ulit. Yan, so nawala si Brother Philip. Yan. Alright, so sige, tayo magwakas sa panalangin. Let's pray. Dakilang Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa natapos na devotion, Panginoon. Maraming salamat sa inyong wisdom, Panginoon. At dadalangin po namin, Panginoon, yung mga natalakay pa namin na Word of God, Panginoon, kung saan magbunga, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon, at ma-apply po namin. At i-bless din niyo po, Panginoon, sa mga gawin sa bumagapon. Humingi kami ng inyong gabay, Panginoon, at pag-iingat niyo po, Panginoon, sa mga pupuntahan, Panginoon. Patawad, Panginoon, sa mga nagkasalanan. Tumatalaman sa Panginoon Jesus. Amen. Thank you and God bless us. Bye. Thank you. Thank you, Ma'am Sabel. Down through the ages, many people have tried to stop the power of God's word. They've tried to control it and even destroy it, anything, so it would not be heard. But the word has survived, and it's very alive, and it still has the upper hand. Before we came along, and after we are all gone, God's word will stand. Oh, I've taken my stand with a book in my hand that stood the test of time. It's weathered the storm while scoffers roar, threatenings of every kind. the eternal survival of that old black Bible, its truth will never end. So whatever may come, when it's all said and done, God's word will stand. From beginning till now, it has not lost its power. It's still God's inerrant word. From cover to cover, it's still a bestseller of any book in the world.
Written down on those pages are the answers for the nations and the truths to guide their paths. But whatever they decide, they will surely realize that God's word will stand. Oh, I've taken my stand with the book in my hand that stood the test of time. It's weathered the storm while scoffers roar, threatenings of every kind. The eternal survival of that old black Bible, its truth will never end. So whatever may come, when it's all said and done, God's word will stand. Oh, I've taken my stand with the book in my hand that stood the test of time. It's weathered the storm while scoffers roar, threatenings of every kind. The eternal survival of the King James Bible, its truth will never end. So whatever may come, when it's all said and done, God's word will stand, forever stand. Sailing on a journey, one dark stormy night, the disciples on board the ship were filled with fear and fright. But Jesus surely showed them winds and waves obeyed his will. For he quickly calmed the tempest when he whispered, "Peace, be still." He can say, "Peace, be still." He can say, "Peace, be still." When he says, "Peace, be still," all the winds and seas obey. If there are storms in your soul, he is still in control. He can say, "Peace, be still," to your soul. Sailing on a journey over the sea of life, often we're tossed about from the storms of sin and strife. But Jesus is the captain, he's the master of the sea. No matter what may happen, he can still speak peace to me. He can say, "Peace, be still." He can say, "Peace, be still." When he says, "Peace, be still," all the winds and seas obey. If there are storms in your soul, he is still in control. He can say, "Peace, be still," to your soul. And if there are storms in your soul, he is still in control. He can say, "Peace, be still," to your soul. A little rain may fall and the lightning strike. The waves may toss me to and fro. I'll walk across the valley, I'll climb up the mountain. May wear me out and take its toll. But by the grace of God, every step I trod, he is my joy in everything. That's the reason, that is why I always have a song to sing. I always have a song to sing, composed by Jesus Christ, my King of Kings. Amazing grace, his grace plays the sweetest melody. Love's a tapping, making my heart beat. I can smile, smile after mile, no matter what this life may bring. He is my reason, he is why I always have a song to sing. Oh, Satan, he may come and try to steal away salvation song in me and you. Sometimes he may be subtle, other times full blast, and try to make us sing the blues. But we are overcomers through the blood of Christ. What happiness his mercy brings. That's the reason, that is why we always have a song to sing. I always have a song
song to sing, composed by Jesus Christ, my King. Amazing grace. His grace plays the sweetest melody. Love's a tapping, making my heart beat. I can smile after mile, no matter what this life may bring. He is my reason, He is why I always have a song to sing. He is my reason, He is why I always have a song to sing. I can pray until the walls come down, until there's healing all around. That's something I can do. I can pray in my secret